TV, YouTube at Facebook. We are so blessed ngayong araw na ito dahil nandito po tayo sa Lucban, Quezon. At ang makakasama po natin si Sir Michael Cavalles, owner po ng Bukid Amara. Sir Mike, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Okay po, una-una magandang bukid po sa kanila lahat. Yes po. At welcome po dito sa bayan ng Lucban at dito sa amin sa Bukid Amara. Yes. Sir Michael, napakagandang pangalan, Bukid Amara. Gaano po ito kalawak? Ito po ang aming munting bukid ay 2.7 hectare. Yes. Kami po ay engaged sa turismo, farm tourism. Yes. At the same time, kami ay isang advocate ng tinatawag namin smart farming. So, kami po ay DOT accredited, Yes. sa Department of Tourism sa turismo, and then ATI accredited lang as learning site for agriculture. Wow! Sir Michael, kapag sinabing smart farming, mga modernong pamamaraan sa pagtatanim po yan. Yun po. Ano-ano po yung mga modern na to na technique na maaari pong maibigay natin sa ating mga kababayan? Yan, ang amin pong pinapractice yung tinatawag nating science-based farming. Yes po. Ngayon, meron tayo ditong mga protected cultivation tulad ng greenhouse, Yes. shelter. Ang aming ay naka-drip irrigation, for Yes. example. And we are also now have upgraded our system into Yes. automation. Wow! So we use cloud-based irrigation and nutrition injection or Yes. dosing. Mm-mm. And then we have a bit of climate sensing. Opo. So we are, ang farming namin data-driven, kumbaga yung tinatawag natin, we use AI. Yes. And then, ang aming intervention sa pagpapalago ng halaman, tinatawag namin plant activity-driven. Yes. So, ito yung mga makabago. Hindi naman makabago, but I would say more on the science of sa pagsasaka. Yes. Which is yun ang ina-advocate natin ngayon. Tama sa po. Bukid Amara. Naku, talaga naman. No? Sir Mike, kailan po ito nagsimula? O gano'n na po ito katagal? Ito po yung sinimulan namin noong 2018. Oho. June. Yes po. At nasimulan po namin to nung ako ay bumalik mula sa syudad at nag-decide kami ni Mrs. na umuwi ng probinsya at magtayo Yes. ng farm na lang. So yun po yung ginawa namin at napagod na tayo sa city life. Yes. So sabi namin kahit habang bata pa, simulan na natin mag-farming Yes. at subukan natin kung ito ay magiging sustainable. Yes. So 6 years after, sa kagandahang palad po, tayo nandito pa rin at Opo. patuloy pa rin ang ating advokasya sa pagpapakalat ng modernong agrikultura. Yes. Sir Mike, pangarap po ng bawat sa Pilipino kapag nag-retire sila sa trabaho Yes. mula sa syudad, pupunta sa bukid, di po ba? Pero kayo, nandito na, bata pa kayo, nandito na, kaya na-enjoy nyo na, no? Bakit po Bukid Amara ang pinangalan nyo dito? Napakaganda pangalan. Alam nyo, nagtumira ako sa Quezon City ng halos 21 years din. Yes. Pero dito talaga kami sa probinsya galing. So ngayon, alam nyo naman ang buhay syudad. Yes. Very busy, very hectic, Apo. and then maingay, ma-stress. Apo. So kaya sabi namin, sa pagod namin nung kami nandun sa Maynila, parang sabi namin parang gusto kong balikan yung nakaraan. Na Yes. lumaki ako. Kabataan natin. Ha? Nung kabataan tayo, masarap, pumunta sa bukid, sa kubo, tulad nito nakikita nyo ngayon, Yes. at mag-relax. So, it's a slower pace of living na sabi namin baka yung quality of life namin ma-improve. And true enough, we are happier Yes. with the move. It's a big step Opo. from corporate farm life to simple farm living, yung ginawa namin ni Mrs. Yes. So it's lower, but yet I think the activity is healthier. Yes. The life is healthier. And then at the same time, ngayon kasi hindi na negosyo pinag-uusapan, more on advocacy na. Tama po. Opo. Total, nagawa na naman namin ang gusto namin nung kami nasa Maynila, nasa Quezon City. Sabi namin, it's about time to give back to the community, at least Tama to the po. farming community. Yes. Ang advantage lang po namin nung kami nagsimula nito, we look at our strength, which is farming kasi agriculturist naman po tayo. Wow. So, yun ang talaga advantage yung ano namin. nyo. Oo. Kumbaga hindi kami nahirapan, ang tawag namin nga, develop and deploy. Yes. Nung kami nagbukas dito, sabi namin within 6 month time, kailangan mapa-turn around namin yung operation at kahit pa paano may pumasok na income. Yes. So, doon po pumapasok yung tinatawag namin talagang, coming up with a very good master plan and yung business model Yes. for sustainability. Opo. Importante po kasi sa lahat ng magsisimula ng ganitong klase ng pagsasaka, tinitingnan natin kung yung in the long term, saan Opo. ba talaga kayo pupunta? Ano bang mission ninyo? Yes. Dapat meron kang mission dyan, Sir Mike. At saka kung hanggang saan nyo papaabutin.
Ang lagi ko po sinasabi kasi itong pagsasaka ay commitment. Yes. Araw-araw dapat nandyan ka. Kung hindi ka committed sa sarili mo at wala kang puso talaga sa Yes. ay baka maubos lang ang pera natin sa bulsa. So talagang once you decided to go into agribusiness or farming, talagang you have to commit 100% Opo. to it. Otherwise, doon nagkakaroon ng maraming nalulugi, nadi-discourage magtanim, nadi-discourage magsaka. Kasi kailangan talaga... Kasi wala yung wala sa puso. Wala sa puso, yung commitment. Kung tayo ay maraming laman ng bulsa, okay lang as leisure farming. Yes po. Pero kung talagang negosyo yan at hanap buhay talagang kailangan Iaralan mo. tayo. Yes. Sir Mike, kanina, pagpasok pala lang mo namin dito sa Bukid Amara, no? Ang ganda ng feel eh. No? Yes. Talagang makikita mo, sabi ko nga, Garden of Eden. Salamat po. In-apply mo, Sir Mike, yung TLC na tinatawag, Opo. Tender Love and Care. Yes. Oo. Kasama po yan sa sa vision. Every farm tourism kasi, sinasabi namin lagi, dalawa ang kailangan yung aspeto na tignan. Yes. Yung creative component, in terms of farm tourism, yung experiential. Yes. Anong pwede mong, pagdating mo sa pinto, wow agad. Dapat, Yes. At saka talagang inviting, enticing ang Yes. farm. The other part of it, to realize that creativity, Opo. is yung technical aspect naman of growing. Kasi kahit anong creative mo, Opo. pero hindi mo naman napalaki yung halaman, hindi wala rin. So kaya yung two na yun needs to work together to come up with a good, at least a farm tourism, landscape or farmscape ang tawag natin. Ngayon po panahon kasi ngayon, ang hinahanap ng ating mga turista Opo. in terms of farm tourism is yung experience. Experiential tourism na nakita natin. Dapat busugin natin sila. Hindi lang sa laman ng tiyan, hindi sa isip, Edukasyon. sa feel, Yan. at saka yung sa pakiramdam. Opo. Yun ang importante. So kaya yun ang medyo challenging sa agri-tourism o farm tourism. Kailangan talaga tama yung tinatawag naming tourism product offer. Yes. And at the same time kasi, ang kagandahan lang po sa ginawa namin sa Bukid Amara, hindi kami nag-focus sa isang aspect lang. Yes. Kumbaga yung turismo ay just one farm component ng Bukid Amara. Opo. Meron din kaming farm production, which is also another source of revenue. Yes. And then meron tayong yung training, yung skill set development. Education po. Education. Yes. Which is another revenue stream. Program po, no? So kaya kahit nung pandemic ko na laman ninyo, maraming nagsarang farm. Opo. Kasi iisa lang yung offer nila sa tourism lang. Kami po ay sa kagandang palad nakasurvive. Yes. Dahil noong nawala ang turismo, nag-zero income kami doon, nag-ship gear kami into production. Yes. Food production. So ang kagandahan lang po noon, dahil kasama yun sa aming master plan, Opo. handa kami noon na mag-ship gear. Yes. Kumbaga nakadikahon na po noon eh. Program na. Program na po. Pwedeng gawin. Nakaset up na yung facility namin talaga na kung ano man mangyari, plan A, tapos may plan B tayo. May plan C pa. May plan C pa. Yun. Talaga na. So I think that is crucial whenever you go into this kind of agribusiness. Kailangan talaga pag-isipan nyo mabuti yung mga plans. Yes. At saka yung mga backup plans also. In terms of climate mitigation, ganun din naman ang ginagawa natin. Opo. Yung pagdisenyo namin ng farm, talagang meron kaming sinet na mga climate mitigation. Tama po. Yung drainage plan namin, halimbawa, sa bukid para hindi bahain, for example, kasi act of nature, talagang mahirap pigilan. And then yung mga bagyo, we make sure that yung facility namin is protected from strong winds by naturally taking advantage of the topography. Meron kami mga burol around. So all over the boundary of the farm, protected kami with the strong wind because of the hills. And then gumawa kami ng mga barriers. Yes. In fact, itong kubo na ito, kaya namin tinayo dito sa pwesto na to for the north wind. Kasi ang bagyo nanggagaling sa north, counterclockwise kasi niya. So ang tama niya dito sa amin, sa north nanggagaling ang amin. So nakakatulong na rin to sa mga hanapon na rin windbreaker. Yes. Talagang kinumpleto namin ng windbreak namin. Talaga. So pinag-aralan ng gusto talaga. Opo, kailangan talaga meron yan. I think that's what we can advise those who wanted to venture into it. Yes. Na pag kayo maglalagay at mag-i-invest ng mga facilities nyo tsaka mga farm component, ay pag-aralan nyo ang use of space. Opo. Saan nyo sila ilalagay at paano nyo siya i-organize. Opo. Napakaganda na, Sir Michael,
maalala po ng ating mga nanonood sa atin ngayon, na-guess ko na po si Sir Michael, ano, sa online. Yes po. Pero ngayon, face-to-face kami. Thank you po. First time pong makita itong Bukid Amara. Napakaganda na. Pero ano pa pong development ang pinaplano niyo po dito, Sir Michael? Ang future plan, well, kasi ngayon, tulad ngayon, dumadami yung gusto magpa-training. In fact, ngayong Monday, meron kaming masterclass on commercial greenhouse production. So, we foresee that we need to have parang mga accommodation for our mga guests. Yes. So, I think that would be the next step. Although, part naman ng plan yun, dinilay lang namin kasi nga, inuna namin yung strength namin sa production, sa farming. So I think that would be the next step to provide, a space for people to gain more experiential tourism by talagang immersing in the farm. So that's one of it. And then of course we are still, kumbaga kasisimula pa lang ng aming promotion and advocacy sa smart farming. Yes po. We hope that in the future we will replicate this farm to other islands in the Philippines. In fact, I would like to tell you that meron na tayong Bukid Amara Davao. Yes. Sinimulan na po namin this year. Wow. Okay, so kumbaga cut and paste na po para po palaganap namin ang tawag dito, smart farming tsaka farm tourism sa buong Pilipinas. Yun yung importante doon no? Sir Mike, alam ko marami yung pwedeng magtanong sa atin, ano? Anong tips kaya pwede natin ibigay sa ating mga kababayan na gusto pong ganito, mag-venture sa ganito, kagaya ng Bukid Amara? Opo. Marami kasi tayong nakakausap din ng mga overseas Filipino worker. Lalo na po mga OFW. Seaman, tapos mga retiree na gusto mag-venture into it. Normally kasi sa negosyo, kailangan pag-aralan nyo lang yung 4 na aspeto na negosyo, yung financial management ninyo. Yes. So number 1? Number 1. Tapos yung farm operation management, which is what we're doing sa production. Alright. And then number 3 is human resource management. Yes. You have to take care of your team. Make sure that they are skilled. Yes You train them. And then number 4 is yung tinatawag nating marketing. Yun importante. So, marami tayong tanim, hindi natin alam yung market eh. Correct. So whether it's a tourism market or production market, kailangan pong pag-aralan nila yung 4 na aspeto. Tama po. Minsan kasi sobra-sobra sa finance, tapos wala naman palang market. May pampuhunan, kayang gumastos, pero at the end of the day, lugi. Tama. So yun, titingnan natin mabuti yun. So I think they have to study those well. And then at the same time, come up with a master plan. Before you venture into it, you assess all the risk. Yes. And ang tawag namin sa ginagawa namin, market-oriented farming eh. Yes. Ibig po sabihin nun, bago talaga kami magtanim, kinakausap muna namin yung potential market. Nakaano na, no? Hindi kailangan, pag may harvest na, wala kang market. Saka magbebenta. Ito po talaga, bago kami magtanim, kinakausap muna namin sila. We are into parang B2B, contract growing. Why? To make sure that yung investment namin may pupuntahan. Opo. Yun po yung But then again, ang assurance lang doon, as a new farm, medyo mahirap i-build up yung pangalan. Yes. Kami naman, ang ginawa namin talaga, the first 3 years of Bukid Amara, dinevelop muna namin yung portfolio namin. Yes. We invested a lot on R&D. Kasi, and then we build out our name. Opo. Kasi pag wala kang pangalan, hindi naman sila magbubigay sa'yo ng contract. So, talagang inassure muna namin that we have good brand equity. Ang tawag natin doon, Bukid Amara has a good brand equity ngayon. At saka yung visibility and the power of social media. Is very crucial for you, for people to make good use of social media. Yes. Doon tayo makikilala. Yes. Sir Michael, ngayon po sa mga kababayan namin, kasalukuyan pong umaambon ngayon dito sa aming kinalalagyan. Pero napakaganda naman, sabi nga po ni Sir Michael, partida pa yan dahil ninabutan na ng bagyo. Pero napakaganda pa rin ng mga tanim po nila. Invite po ninyo, Sir Mike, yung ating mga kababayan na try din po nila yung ginagawa niyong pagtanim dahil napakarami po benepisyo ang nakukuha po ninyo. Opo, ang tourism at saka ang smart farming, it's an emerging industry in the agricultural sector in the Philippines. Yes. So there's still plenty of opportunity for people to engage into farm tourism and farm production and high-value crop production.
So we'd like to invite everyone, to take a look into it as a business. And then if you have questions about it, we are open. Yes. Ano po makontak ang Bukid Amara, Sir Michael? We are inviting you to visit us. We do conduct a series of training on farming. Nandito po kami sa bayan ng Lucban, sa probinsya ng Quezon. Yes. Mabilis naman po kaming hanapin dahil kami landmark na. Nasa Google Map po tayo. Yun. Type nyo lang po ang Bukid Amara tsaka sa Waze. Yes. Malapit po kami. Ang pinaka-landmark namin yung Kamay ni Jesus. Yun. Na dinadayo dito sa Lucban. We are just 5 minutes away. Yes. So, inaanyayahan ko po lahat na kung kayo ay interesado sa farm tourism or smart farming, please visit us. And would be happy to share to you what we know. Naku, ako na po magsasabi, mag-enjoy po kayo, no? Pagpasok nyo po dito sa lugar, napakagaan. Pag ganun po, pagpasok mo magaan at maaluwalas kasi sariwa yung hangin ng iyong malalanghap. Kayo po, kung nasa Metro Manila kayo, dumayo na po kayo dito sa Bukid Amara. So wag po kayong bibitiw. Sa amin pong pagbabalik, ituturo tayo ni Sir Michael dito po